Nagsimula ang kwento sa isang malaking party na ginawa ng pinakamakapangyarihan at respetadong pamilyang Yakuza sa Osaka, Japan. Sa party na ito ipinakilala ng pamilya Yakuza ang kanilang bunsong anak na babae. Sa kasamaang palad sa gitna ng masayang kaganapang ito ay may biglang umatake at pinagbabaril ang lahat sa party at pinatay ang pamilya Yakuza. Sinubukan na lapitan ng anak ng pinuno ng Yakuza ang kanyang walang buhay na inaagad na binaril ng killer ang bata. Makalipas ang 20 taon sa San Paulo, Brazil, isang lalaki ang nagising sa isang hospital na walang maalala sa nangyari. Nang subukan niyang lumabas ng kanyang silid ay pinigilan siya upang hindi siya makaalis. Ang lalaking walang pangalan ay naiwang nagtataka kung paano siya napunta sa hospital na may mga sugat sa buong katawan. Sa ibang bahagi ng kung saan maraming mga inapon ng Hapon ang nabubuhay, isang batang babae na nagngangalang Akimi ay nagsasanay sa pakikipaglaban sa espada kasama ang kanyang guro na si Chiba. Si Akimi ay walang mga magulang at nakatira lamang kasama ang kanyang lolo mula noong siya ay bata pa. Kamakailan namatay ang lolo ni Akimi kaya ipinagkatiwala siya kay Chiba na nagsasanay sa kanya ng husto. Ipinaalala siya ni Chiba na ang gusto ng kanyang lolo na siya ay maging malakas. Samantala sa Japan, isang Yakuza na nagngangalang Takeshi ay tumatawag sa telepono mula sa kanyang mga nasasakupan. Pagkatapos tapusin ang tawag ay nagmamadali siyang pumunta sa isang lugar kung saan ang isang lalaking nagngangalang Yoshiaki ay pinaniniwalaang nagtaksil sa kanya ay pinahihirapan. Bago mamatay sinabi ni Yoshiaki kay Takeshi na alam ng kanyang amo ang sikretong itinatago ni Takeshi. Ang amo ni Yoshiaki ay nagpadala pa ng isang asasin upang patayin ang taong tinatago ni Takeshi. Nang marinig itong si Takeshi ay nagalit at pinatay ang lahat ng tao sa silid. Samantala si Akimi na katatapos lang mag-training sa dojo ni Chiba ay nagmamadali siyang pumunta sa shop kung saan siya nagtatrabaho. Hindi nagtagal dumating ang kaibigan ni Akimi para pag-usapan ang mga problema niya sa pag-ibig. At pinayuhan si Akimi na maghanap ng boyfriend. Sabi ni Akimi na wala siyang oras para isipin iyon. Dahil nalulungkot pa rin siya sa pagkamatay ng kanyang lolo. Nang makauwi si Akimi ay ipinagdasal niya ang kanyang yumaong lolo, habang inaalala ang iba't ibang alaala tungkol sa kanya. Samantala sa ospital nagising ang lalaking may amnesia na nakaposas ang mga kamay. Hanggang sa dumating ang isang doktor at isang pangkat ng mga police investigator para ibigay ang isang katana na hawak niya nang siya ay matagpuang walang malay. Sabi ng lalaking may amnesia wala siyang natatandaan kasama na ang katana. Ilang sandali matapos umalis ang doktor at pangkat ng pulis ay lihim na tinanggal ng lalaking may amnesia ang posas at pumasok sa banyo. Pagkatapos tumingin sa paligid sinadya niyang pinindot ang fire alarm na nagdulot ng kaguluhan sa hospital. Ginagamit niya ang pagkakataon na ito para kunin ang katana sa kanyang kwarto bago tuluyang makatakas sa ospital. Sa headquarters ng boss ng Yakuza, si Takeshi ay dumating kasabay ni Kojiro na kanyang karibal. Doon si Kojiro ay nagreklamo sa kanyang amo tungkol sa pagpatay ni Takeshi kay Yoshiaki. Ginagamit ito ni Kojiro para kumbansihin ang big boss na si Takeshi ay nagiging hindi mapagkakatiwalaan. Para patunayan ang kanyang katapatan inalok ni Takeshi na putulin ang kanyang daliri. Ngunit pinigilan siya ng big boss na nagpapakitang nagtitiwala pa rin siya kay Takeshi. Binabalaan ni Kojiro si Takeshi na mag-ingat kung ayaw niyang mawala ang kanyang buhay. Sa sumunod na araw si Akimi ay nasa isang tattoo shop para magpatato ng simbolo na palaging ipinapakita sa kanya ng kanyang lolo. Kahit na hindi maunawaan ang kahulugan ng simbolo, pinili niya ito para maalala ang kanyang lolo na pinatay ng isang misteryosong tao na may katana. Sa ibang bahagi ng lungsod ang lalaking may amnesia ay tumingin sa katana na kanyang dala umaasang may maalala siya tungkol sa nangyari sa kanya. Inalis niya ang benda sa kanyang mukha na nagpapakita ng mga hiwa mula sa matulis na bagay. Makalipas ang ilang araw ay ipinagdiwang ni Akimi ang kanyang kaarawan at iniimbitahan siya ng kanyang kaibigan sa isang nightclub party. Nasiyahan si Akimi sa party at nagpas siyang umakyat sa entablado upang kantahin ang kanyang paboritong kanta. Sa kasamaang palad isang bastos na lalaki ang nang-istorbo at nang-aasar, kaya inaaway niya siya. Noong mga oras na iyon ay sinubukan siyang ipagtanggol ng kanyang mga kaibigan. Ngunit pinigil ang laban ng nightclub security. Sa kabilang banda naglalakad ang lalaking may amnesia sa isang kalye. Nang maramdaman niyang hinayla siya ng katana na hawak niya upang makapasok sa isang tindahan ng antek. Doon nakita niya ang kaluban ng katana. Maya-maya lumitaw na ang may-ari ng tindahan ay isang matandang lalaki at sinabing nakasara na ang tindahan. Hindi siya pinansin ng lalaki at walang pakandengan na nagtanong tungkol sa katana.
Ipinaliwanag ng may-ari ng tindahan na ang katana ay naiwan doon para patalasin. Ang katana na kilala bilang Mira Mesa ay isinumpa at ginawang upang patuloy na maghanap ng mga biktima. Pagkaraan na ibinigay ng may-ari ng tindahan sa lalaking may amnesia ang address ng orihinal na may-ari ng katana upang makakuha ng karagdagang impormasyon. Habang si Akimi ay nasa bahay at nagbukas ng inumin na inipon ng kanyang lolo para sa kanyang kaarawan. Nalungkot siya lalo na't nag-iisa siyang namumuhay. Kinaumagahan pumunta ang lalaking may amnesia sa address na binigay ng may-ari ng shop at sumakay ng elevator na patungo sa apartment ni Akimi. Pagpasok niya ay wala si Akimi sa bahay kaya sinimulan niyang hanapin ang bawat kwarto para sa mga pahiwatig. Sa kasamaang palad ay wala siyang mahanap ng mga sagot kung bakit nawala ang kanyang memorya. Sa airport dumating si Takeshi at nakita niya si Paulo at nagbigay ng sinyas sa driver na dalhin siya sa kung saan. Samantala si Akimi ay hinahabol ng mga lalaking binugbog niya sa nightclub, tumakbo siya papunta sa apartment niya para magtago. Pero sila ay pumasok at subukang atakihin siya. Ang lalaking may amnesia na nasa apartment pa rin ay tinulungan si Akimi na labanan ang mga delinquent na may mga armas. Kaya kinuha ni Akimi ang Meramisa katana at nilaslas ang isa sa kanila kaagad. Dumating si Takeshi at inakala ni Akimi at ang lalaking may amnesia na kasama siya ng mga delinquent tao. Sa oras na iyon ay sinubukan nilang tumakas papunta sa bubong. Pagkatapos ay hinabol sila ni Takeshi at pinagbabaril sila. Ang lalaking may amnesia ay lumaban sa kanila. Sa tulong ni Akimi ay tinulak nila si Takeshi sa isang gumagalaw na elevator upang makatakas. Upang maiwasang mahuli ni Takeshi si Akimi at ang lalaki ay tumungo sa dojo ni Chiba. Doon tinutulungan ni Akimi na linisin ang mga sugat ng lalaki kahit na hindi nila kilala ang isa't isa. Pakiramdam nila ay konektado sila sa pamamagitan ng Miramesa katana. Sa tingin nila ay makakatulong ito sa kanila na makahanap ng mga sagot tungkol sa kanilang nakaraan. Mamaya habang naghahanap ng gamot sa dojo, si Akimi ay nakahanap ng larawan ng kanyang pamilya kasama si Takeshi. Tinanong niya si Chiba na kararating lang tungkol dito. Sinabi ni Chiba na kailangang kausapin ni Akimi ang may-ari ng tindahan kung saan siya nagtatrabaho upang makakuha ng mga sagot. Sinabi rin nito sa kanya na ang kanyang buhay ay nakasalalay sa Maramesa. Nang walang pag-aaksaya ng oras, si Akimi umalis para humanap ng mga kasagutan. Habang ang lalaking may amnesia ay lihim na sumunod kay Akimi. Pagdating sa harap ng shop nakilala ni Akimi ang may-ari ng shop na si Mrs. Sugahara na nagsabing nakausap niya ang lolo ni Akimi bago ito namatay. Doon ay binigay ni Sugahara kay Akimi ang isang address na nakasulat sa wikang Hapon. Matapos makilala si Sugahara nagpatuloy si Akimi sa kanyang paglalakbay patungo sa address na iniwan ng kanyang lolo. Samantala sa apartment ni Akimi ay iniimbestigahan ng mga pulis ang kaguluhan na iniulat doon at nangongolekta ng mga ebidensya. Nang ilang sandali ay dumating si Kojira at ang kanyang mga tauhan ay dumating para puntiryahin ang apartment at atakihin ang mga pulis. Si Kojira at ang kanyang mga tauhan ay hinanap si Akimi. Habang si Akimi nakagigising lang nakita niya ang lalaki may amnesia na katabi niya. Sinabi niya na wala ibang paraan para maibalik ang kanyang alaala maliban kung susundan niya si Akimi na konektado din sa Maramesa. Nang marinig ito ay pumayag si Akimi na sumama sa kanya ang lalaking may amnesia. Pagdating sa isang lumang nayon si Akimi at ang lalaking amnesia nakilala ang matandang lalaki at sinubukan silang itaboy nito. Ilang sandali matapos ipakita sa kanila ni Akimi ang espadang Miramesa pinayagan siyang pumasok. Sa oras na iyon ang lalaking may amnesia ay pinahintulutan lamang na maghintay sa isang silid kasama ang dalawang matandang lalaki na nagpakita sa kanya ng kanilang mga yakuza na mga tato. Sa lalong madaling panahon pagkatapos makilala ni Akimi ang isang matandang babae na nakakimono at nagdala sa kanya sa pinuno ng grupong Yakuza sa lugar. Sinabi ng pinuno ng Yakuza kay Akimi na sa mundo ng Yakuza ay maaaring magbago ang mga kaibigan at kaaway ng biglaan. Kaya dapat nahanda siya sa mahabang paglalakbay upang ipaglaban ang isang bagay. Sa sandaling iyon ay hindi pa ganap naiintindihan ni Akimi ang ibig niyang sabihin. Ngunit tahimik na nakinig siya, saka siya sinabihan na maglinis at magpahinga habang naghihintay na may makilala siya mamayang gabi. Habang ang lalaking may amnesia na naghihintay pa rin kay Akimi ay uminom ng maraming alak at naghintay. Ilang sandali matapos siyang hilahin ng dalawang matanda sa isang bodega at iniwan siya roon. Noong gabing iyon pagkatapos huminto ang ulan. Dinala ng matandang babae si Akimi sa malapit na sementeryo, hinayaan niya si Akimi na makahanap ng mga sagot tungkol sa kanyang nakaraan.
Matapos maglakad-lakad ay natagpuan ni Akimi ang puntod ng kanyang lolo na may storage box. Gamit ang liwanag mula sa tradisyonal na Japanese lamp, binuksan ni Akimi ang kahon at natagpuan ang isang pahayagan na pinuputol. Ang pahayagan na nagsiwalat na si Akimi ay anak ng pinakamalaking grupo ng Yakuza na pinatay ng kanilang mga kaaway. Samantala sa bodega, ang lalaking may amnesia ay nagising at napagtanto na siya ay nakakulong sa silid ng imbakan. Sa sementeryo itinaas ni Akimi ang kanyang katana nang makita niya si Takeshi na kanina pa humahabol sa kanya. Doon ay mahinahong lumapit si Takeshi at sinabi sa kanya na hindi siya sasalakay. Pagkatapos ay dumating ang isang grupo ng mga tao sa sementeryo at sinabihan ni Takeshi si Akimi na magtago. Nang hindi inaasahang si Kojiro at ang kanyang mga tauhan ay sumalakay sa nayon at kinuha ang pinuno ng Yakuza. Samantala ang lalaking may amnesia na kalalabas lang ng bodega ay nabigla nang makitang patay ang lahat. Sa sementeryo si Takeshi at si Akimi ay tahimik na pinatumba ang ilang kalaban. Ngunit napakaraming mga kalaban kaya ginamit ni Takeshi ang kanyang baril na humahantong sa isang shootout. Habang nakikipaglaban hinimok niya si Akimi na umalis. Sa bakuran sa tabi ng bahay pinilit ni Kojiro ang pinuno ng Yakuza ng nayon na ihayag kung nasaan sina Akimi at Takeshi. Nang tumanggi ang pinuno, nagalit si Kojiro at sinaktan siya. Samantalang si Takeshi at Akimi ay tatakas na sakay ng sasakyan ni Takeshi. Ang mga tauhan ni Kojiro ay nagpaputok ng baril kaya pilit silang nagtago ulit. Buti na lang dumating ang lalaking may amnesia at nilabanan ang mga tauhan ni Kojiro. Upang makatakas sina Takeshi at Akimi, kinaumagahan dinala ni Takeshi si Akimi sa mas ligtas na lugar at sinabi sa kanya kung paano siya nakatago pagkatapos na nakaligtas sa massacre. Noong panahong iyon ay kinailangan ni Takeshi na magpanggap na tapat sa pumatay sa pamilya ni Akimi na ngayon ay big boss ng Yakuza sa Osaka. Sa sandaling iyon nalaman ng big boss na nakaligtas si Akimi at nagpadala ng assassin para patayin ang kanyang lolo. Ngunit nawala ng alaala ang assassin na ito at tinutulungan na niya si Akimi. Matapos ang kwento, sinabi ni Takeshi kay Akimi na kailangan niyang bumalik sa Japan para buhayin ang clan ng kanyang pamilya at labanan ang big boss. Sa gitna ng kanyang paliwanag, biglang nawala si Akimi sa kanyang tabi. Nagpasya si Akimi na pumunta sa dojo upang makipagkita kay Chiba. Ngunit natagpuan niya ang kanyang guro sa martial arts na wala ng buhay. Ilang sandali matapos ang lalaking may amnesia ay dumating sa dojo. Puno ng galit ay inatake siya ni Akimi sa pag-aakalang pinatay niya si Chiba. Ang lalaking may amnesia ay sinubukang lumayo at tinanong si Akimi para huminahon at makinig. Ngunit patuloy pa rin siya sa pag-atake hanggang sa dumating si Takeshi at sinubukang patayin ang lalaki. Pinigilan ni Akimi si Takeshi na sinabing napatawad na niya ang lalaki. Sina Akimi at Takeshi pagkatapos ay sumugod sa helicopter pad sa bubong ng isang nightclub building para pumunta sa airport. Sa nightclub ay ginabayan sila ng isang lalaki sa iba't ibang silid kung saan ginawa ng mga Yakuza ang kanilang mga ilegal na negosyo. Hindi nila alam na naghihintay na pala sa kanila ang mga assassin. Si Akimi at Takeshi ay kinailangang labanan ang grupo ng mga assassins. Matapos talunin ang kanilang mga kalaban, si Akimi gamit ang kanyang natitirang lakas upang tulungan si Takeshi. Sa bubong doon ay naghihintay si Kojiro at ang kanyang mga tauhan kasama ang lalaking may amnesia bilang isang hostage. Sa lalong madaling panahon pagkatapos na salakayin at patayin ni Kojiro si Takeshi gamit ang kanyang katana. Sa kanyang mga huling sandali nangako si Takeshi na manatiling tapat sa pamilya ni Akimi. Sa oras na iyon si Akimi ay nasa isang mahirap na sitwasyon dahil kailangan niyang harapin si Kojiro at ang mga tauhan niya. Sa kabutihang palad ay lumaban ang lalaki at natalo ang mga tauhan ni Kojiro. Ilang sandali matapos ilabas ni Akimi ang kanyang katana at ganoon din ang ginawa ni Kojiro. Kaya nagsimula na silang maglaban gamit ang katana. Kahit nasugatan si Akimi, patuloy pa rin siya sa pakikipaglaban hanggang sa naparalisa si Kojiro. Para tapusin ang tunggalian ay pinatay niya si Kojiro gamit ang kanyang katana. Si Akimi lumapit sa lalaking may amnesia na may dalang espadang miramesa. Ang lalaking may amnesia ay sumumpa na hindi niya pinatay si Chiba kaya naniwala si Akimi sa kanya at binigyan siya ng pangalang Shiro. Noong ang helicopter ay dumating, si Akimi ay hiniling kay Shiro na sumama sa kanya sa Japan para harapin ang big boss na nagmasaker sa kanyang pamilya 20 taon na ang nakakaraan. Dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panonood, kaibigan.